Pag-uusapan po natin ay itong issue ho tungkol sa malayang pamamahayag, obligasyon at karapatan. Okay? Masalimot na issue yan eh. Sa ilalim po kasi ng saligang batas, sinasabi na talagang meron tayong kalayaan, may freedom of expression, freedom of assembly, pero nakakalimutan po ng marami siguro ng iba dyan na may mga limitasyon yan. Akala nila at binigay ang karapatan, lahat na lang na karapatan pwedeng gawin. Kahit magmura, kahit magbanta, kahit na ano pang mga below the belt na sinasabi. Hindi lang po ito sa mga politiko, kahit na mga pangkaraniwang tao o mga vloggers man. Dapat alam natin na mayroong limitasyon. Okay? Ito po ay kaya ko ginawang topic kasi napapag-usapan ngayon ay ang fake news at saka ho yung paggamit ng social media at yun hong sinasabi nilang karapatan. Okay? Magkakaiba po yan eh. Lahat yan ay mayroong pananagutan, may mga accountability at may limitasyon. Yung pamamahayag sa kahit anong aspeto at antas ng buhay, meron tayong karapatan. Yung pag-assembly, kung ano man ang gusto mong sabihin at hinaing na gawin sa magitan ng rally, demonstration, kung ano man, legal po yan. Pero pagka below the belt na ang paninira o topic mo at nagmumura pa, meron hong magiging biktima dyan. At yung biktimang yan ay may karapatang magreklamo. Kaya nga meron tayong cybercrime law. Merong regular batas o regular libel under revised penal code at iba pa. Okay? Doon ho nakakalituhan eh. Lalo na po yung actually sa media, kami sa media, alam namin ang lahat ng limitasyon. Kaya bihirang-bihira sa media yung na-libel kasi alam naman nila ang limitasyon. Maliban lang talaga kung dinadaan sa yabang, sa tapang, at kung ano pa, ay hindi naman ho yun pwedeng maging sandalan. Yung pagyayabang at tapang, hindi yun sinusuportahan ng batas. Hindi po yun kinakampihan ng batas. Kasi pag may yabang at tapang, definitely meron kang masasagasaan kung wala kang konkretong ebidensya o pagpapatunay. Yun po yun eh. Sa media po kasi maraming policy ang istasyon ng radyo at telebisyon na dapat sundin. May franchise, may prangkisa na dapat sundin. Kaya ibang-iba ang broadcast industry. Hindi katulad po sa blogger, social media, wala pong mga policing matitindi. Maliban lang doon sa policy ng YouTube, ng Facebook at ng iba pang may-ari ng mga company na pag hindi ka sumunod doon, madidisiplina ka. Pero yung paggamit po ng mga lingwahe, dapat po yan ay yung tao na mismo. Sabi nga ni Congressman Barbers, kung palamura ka, may pagka below the belt ang lagi sinasabi mo, ay baka yan ang uri ng pagpapalaki ng mga magulang mo sa'yo. Ay ibang issue yon. Personal yon. Kaya siguro ang pinakamaganda kung palamura ka, o wala sa lugar ang mga sinasabi mo, huwag ka nang mag-vlog para wala kang magiging problema. Kasi hindi ibig sabihin may karapatan ka, may saligang batas na nagsasabing karapatan ng pamahayag, pwede mo ka nang magmura, pwede ka nang mag-below the belt. Abay, hindi pwede yun. Kung yan ay, hindi mo nang pwede sabihin, abay, yung pamilya namin, gano'n na ugali, kaya ginaya ko, kaya ginagawa ko. Hindi pwede yun. Okay? Yan po ang malinaw dyan. Kaya dapat to ay may mga limitasyon na dapat ay gawin at sundin. Okay? So, yan po yung isang mga paalaala natin. Doon naman po sa mga umaabuso, dapat talagang maghinay-hinay kayo. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po yun eh. Kaya kailangan po ay sumunod tayo sa lahat ng mga galawan. Okay? Maging malaya, pero may limitasyon. Mapagrespeto sa kapwa, gumamit ng mga lingwaheng hindi kakasira sa pamilya, at huwag magmura, mayroon kayong magandang buhay at kinabukasan. Pero pag nanatili ang on-cam sa social media, ay below the belt at pagmumura, ay talaga hong may kaakibat yan na malaking pananagutan. Yan ho yung pinapaalala. Ako, pabor po ako sa mga investigasyon. Labanan ng fake news, labanan ng fake content. Kasi yung iba kasi, hindi lang fake news, fake content talaga. Wala naman yung istorya, wala naman talaga yung topic na yon, wala talaga nangyayari, pero kino-content. Yung iba ginagawa dyan, pinapalabas niya yung artista
patay na raw. Eh hindi naman pala. Gusto lang makakuha ng audience or views. Pinapalabas yung mag-asawa, naghiwalay daw dahil ba nga sikat. Aba, pinapanood. Hindi naman pala totoo. Yung mga ganon, yun talaga, yun ang fake content, fake news. Mas mabigat yung fake content kasi sa umpisa pa lang may pananagutan na. Kung fake news, maaaring opinion niya or nadinig niya, binalita niya, yun, maaaring fake news lang. Pero yung talagang totally fake yung content, pero ginagawa, ayun ho, dapat mabigat ng kaparusahan. So, pabor akong gumawa ng batas ang Kongreso na mas bigyan ng mabigat na kaparusahan ang mga nagkakasala. Yan po importante. Okay? At gawin din ng paraan na itaas ang antas ng penalty. Okay? At bigyan muna ng warning at papanagutin ang mga gumagawa ng fake news, fake content. Okay? Yan po yan. Para masaya ang komunidad. Ang paulit-ulit na gumagawa ay di iban. Ang paulit-ulit na lumalabag sa mga batas ay di ipagbawal ng tuluyan. Pero yung warning at iba pa mga policy, siguro pairalim pa rin yun. Kasi alam po ninyo, maraming naniniwala at nakikinabang din sa social media, lalo sa panahon ito. Hindi lang vlogger, pati yung mga simpleng mga viewers, followers, subscriber, nagiging number one communication na nakikilala nila ang mga kamag-anak nila at kaibigan sa buong mundo sa magitan ng social media. Huwag nating ipagbawal sa kanila yon, di ba? Kumbaga sa global technology, marami na nakikinabang. Kaya lang paalaala lang na may limitasyon. Gumawa ng batas para sa limitasyon. Pagtungkol naman ho sa pagbabayad ng buwis, alam nyo, lalo na sa YouTube, bago mo makuha yung share mo, kasi share lang naman ang nakukuha dyan ng isang vlogger, ay bayad na yung tax. Sa Amerika. Kung doon ang gagaling yung pera, kinakaltas na po yung tax. Ngayon, kung magbabayad ka naman dito sa Pilipinas, baka naman maging double compensation na yan. Dito ka nga nagtatrabaho, pero ang income mo naman at binabayaran mo sa Amerika, o doon naman binawas na yung tax mo bago ipadala sa'yo. Ngayon, kung magbabayad ka pa rito, baka naman madoble. Okay? Baka naman pag ginawa ng gobyerno at ng BIR na lahat na lang mga vlogger ay singilin, iharas, baka naman hindi lalong maganda yan. Okay? Dahil ang sinasabi ko, bago matanggap yung share o income ng isang vlogger, bayad na yung tax sa Amerika. Dahil doon po nang gagaling. Dollar nga po yan eh. Kinakaltas na nila yan. So kung dito sisingilin pa rin, hindi ko alam kung ano naman batas ang papairalin niya. Kung hahabulin at gigipitin yung isang vlogger tungkol sa taxes, baka magkaroon ng demandahan pa yan kasi nga baka lumabas niyan double compensation. Naalala ba niyo yung kaso ni Senador Manny Pacquiao? Na ang kita niya sa Amerika sa kanyang boxing career, malaki ang kinikita niya ron at matindi ang buwis na kanyang binabayaran sa Amerika. Dito, hinabol siya ng Philippine government, ng BIR. Ewan ko kung ano nangyari. Kasi ang inilaban dyan ng kampo ni Pacquiao at ng kanyang mga abogado, double compensation na, magiging doble na ang tax ko. Yung kita ko sa Amerika, kinaltasan na ng tax. Kung pagdating dito, kakatasan pa rin, magiging doble na ang tax ko. Ayan po yung debate doon. Ewan ko kung ano nangyari. Sample lang yan. Please like, share. Para for education sa ating mga kababayan sa buong mundo.